DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Biyernes tayo ngayon, ika-18 na ng Oktubre 2024. Magandang umaga sa ating mga suki sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga seafarers, sa ating mga OFW. Sa ulo ng ating mga balita, pag-asa, todo man tayo ngayon sa isang potensyal na low pressure area o sama ng panahon na posibleng maging bagyo sa susunod na mga araw. Pangulong BBM at dating VP Leni Robredo nag-shake hands sa Sorsogon. Plano naman ni Senator Bato de la Rosa na imbestigahan ang Duterte war on drugs, sinalmahan ng ilang kongresista. Pabuya sa Duterte drug war, hinihinalang ugat kaya't itinumba si Mayor Espinosa sa loob mismo ng detention cell nito sa Leyte, ayon naman kay Congressman Acop. Office of the Vice President gumastos umano ng 16 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Hindi rin naglabas ng confidential fund para sa Youth Summit. Dating opisyal ng DepEd humingi ng tongpat sa mga kongresista para sa school building project. Irit na ospital at house arrest ni Pastor Apollo Kibuloy tinabla naman ng korte. MMDA hihirit sa Department of Transportation ng mas mahabang operating hours ng mga public transport system. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan naman po ang mga DZRH News FM natin. Sa detalye ng mga balita, todo bantay ang pag-asa sa isang potensyal na low pressure area na maaaring maging bagyo sa susunod na mga araw. Ayon kay Benson Estareja ng Pag-asa, ang potential weather disturbance ay maaaring mabuo sa Dagat Pasipiko sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sinabi ni Estareja na maaaring mabuo ito bilang isang LPA sa simula at na posibleng pumasok sa PAR early next week. Sinabi ni Estareja na hindi nila inaalis ang posibilidad na maging bagyo ang naturang sama ng panahon, ngunit inaasahan na hindi naman ito direktang makakaapekto sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Mula ngayong Biyernes hanggang sa Linggo, asahan pa rin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region. Epekto ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isang lugar naman kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Hilaga at Southern Hemisphere. Sa Linggo, ang northern at eastern parts ng Luzon, partikular na Batanes, Cagayan, Isabela, Quezon, Aurora at Bicol, ay makararanas naman ng mga pagulan at mga thunderstorms epekto ng northeasterly wind flow. Nagkita at nagkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at ang mahigpit niyang nakatunggali sa politika noong nakalipas na eleksyon, si dating Vice President Leni Robredo. Ito'y nang pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Ayon kay Senate President Jesus Cunero, siya ang nag-imbita kay Robredo para salubungin ang Pangulo. Kasama ng dating Vice Presidente sa pagsalubong kay Pangulong BBM, si dating Senador Bam Aquino. Matatandang si Robredo ang nakalaban noon ng Pangulong Marcos sa pagka-Vice Presidente noong 2016 at sa presidential race naman noong 2022. Sa talumpati naman ng Presidente, binigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaisa tungo sa epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya naman, umaasa ako sa suporta ng mga Pilipino, sa tulong ninyo. Alam kong makakamit natin ang mga hangarin natin
para sa ikauunlad ng bansa. Ang tinig po ng Pangulong BBM samantala. Maglulunsad naman ng motopropyo investigation ang kakampi ni dating Pangulong Digong na si Senator Ronald Bato de la Rosa para mahimay ang mga bagay-bagay na nasa likod ng Duterte War on Drugs. Ito ang sinabi ni de la Rosa sa panayam ni Henry Uri at Karen Oyong sa programang Balansyado kaugnay ng inihandang pagsasagawa ng parallel investigation sa issue ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ganman magdedepende pa rin tao kung papayag ang kanyang mga kasamahan sa Senado o kung aantay na lamang ang paghahain ng resolusyon ukol dito. Dali, nawawala si Bato. Ayon pa kay De La Rosa, layon lamang ng isang sagawa ng investigasyon na mapakinggan naman ang panig ng mga inaakusahan at magpapalabas din sa katotohanan. Kailangan magsagawa tayo, then I will use my motu proprio powers ng aking committee para pero kung depende yan, pag-usapan namin yan sa aking mga kasamahan kung ayaw nilang gamitin yung aking motu proprio powers at maghintay kami ng resolution na ma-refer doon sa aking committee. Then we have to do that after undas. Na pinapaniwalaan na lang nila ay yung mga dating drug lord, mga dating drug lord protector, at yung convicted drug trafficker, no? Sila na ang pinapaniwalaan at yung mga kapulisan ay lumalabas na nagiging kontrabida ngayon. Gusto natin na ma-counter yung kasinungalingan na pinagsasabi nila doon sa lower house. Kaya kailangan natin magsagawa rin ng parallel investigation para lalabas ang katotohanan. Hiniling naman ni Senator Risa Ontiveros ang Committee of the Whole ang siyang mag-imbestiga sa issue ng extrajudicial killings at war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Ontiveros, kung nais ng Senado na magkaroon ng kaparehong investigasyon ng House Quad Committee, maaari itong gawin ng lahat ng mga senador. Reaksyon ito ni Ontiveros matapos isiwalat ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nais niya ring mag-imbestiga sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ito'y makaraang madawit ang kanyang pangalan at pati na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng pagpatay sa mga drug suspect dahil umano sa ipinatupad na reward system batay na rin sa naging pagbubunyag ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Sinabi pa ni Ontiveros, mas may ingenyong tumistigo ang mga survivor ng war on drugs kung lahat ng mga senador ang siyang mag-iimbestiga. Hindi naman si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mangunguna sa posibleng investigasyon ng Senado sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, nag-usap na sila ni Senator Bato at sinabi na itong magiging self-serving ang kalalabasan ng pagdinig kung siyang mangunguna sa investigasyon. Giniit pa ni Escudero, hindi rin daw magandang magiging dating nito sa mga kasamahang sa komite at yun din sa publiko. Ganman, handa naman daw ang Senate President na makipag-ugnayan muli kay Senator De La Rosa kasama si Senator Bongo para pag-usapan ang iba't ibang option para sa naturang investigasyon. Konsultahin ko ibang mga miyembro, pero nakausap ko na si Senator Bato kaugnay niyan. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komite ngayon para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Committee of the Whole, option yon. Pero tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Bato. Posibleng magkaroon naman ng problema kung itutuloy ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang investigasyon ng Senado sa issue ng war on drugs. Sa programang 2x2 sina Anthony Taberna at Jerry Baha, sinabi ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi magiging kapanipaniwalang investigasyon kung ang mangunguna dito ay yun ding itinuturo ng mga biktima ng war on drugs. Dahil dito sinabi ni Jinggoy na mas makabubuting magkaroon na lamang ng Committee of the Whole para pangunahan ang investigasyon. Kung hindi naman na niya magkakaroon ng Committee of the Whole, maaari manong magkaroon ng subcommittee kung saan ibang senador ang magpe-preside sa pagdinig sa halip na si Senator Bato. Alam mo naman natin lahat na kalyado ni Senator Bato, ni Senator Bongo, si dating Pangulong Duterte.
Baka magkaroon ng kulay at baka sabihin ng ibang tao na hindi ka panipaniwala yung hearing. Dahil nga, siyempre, may bahay na ng bias. Tinabla naman ni na Gabriela Party List Representative Marlene Brosas at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang plano ni Senator Bato de la Rosa na imbestigahan sa ilalim ng kanyang komite mismo sa Senado ang Duterte War on Drugs. Ayon kay Brosas, may tuturing na bias attempt ang plano ni de la Rosa, lalo't isa siya sa may dinadawit sa mga paglabag sa batas noong gera kontra ilegal na droga ng nakaraang administrasyon. Hindi rin na niya dapat ginagamit ang pampublikong pondo para sa isang investigasyon na naglalayong mapagtakpan lamang ang katotohanan at hindi maisiwalat ang totoo. Para naman kay Congressman Fernandez, dapat magkaroon ng delikadesa ang senador dahil hindi akma na ang dating PNP chief ng Duterte administration ang siyang mag-iimbestiga sa naturang operasyon na siyang nagdisenyo at siya rin ang nagpatupad. Kung si Senator Amy Marcos naman ang tatanungin, dapat ipaubaya na lamang sa Korte at sa National Bureau of Investigation ang mga ipinupukol na alegasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ito ng Presidential Sister sa gitna ng investigasyon ng Quad Committee ng Kamara sa extrajudicial killings ng Duterte administration. Ayon kay Senator Amy, NBI ang dapat nagwalaw sa mga mas kompletong investigasyon at kung may matibay na ebidensya ay dapat na niya itong iakyat sa korte upang makapaghain ng kaso. Binigyan din pa ni Senator Amy na tila wala namang patutunguhan na batas ang in aid of legislation sa isinasagawang investigasyon ng Kamara de Representantes. Bukod dito, ayaw rin namanong mangyari ni Senator Marcos sa pamilya Duterte ang sinapit ng kanyang pamilya na pambubuli at pangunguyog dahil lamang wala sila sa kapangyarihan. 36 na taon na niya silang nagtiis dahil sa napakabagal na usad ng kaso bago na ilabas ang hatol. Si Senator Marcos ay kilalang malapit na kaibigan ng mga Duterte, partikular na si Vice President Sara Duterte. Maganda naman na lumalabas yung katibayan kasi aminin natin, ang bagal-bagal ng korte, nakakapagod din, inaantay natin. Pero sa kabilang dako, alam ninyo, nagtiis kami ng ganyan ng 36 years na binubuli yung pamilya ko. Kinukuyog kami at wala na kami sa uso, palibhasa bumaba sa posisyon. Ayokong mangyari sa iba. Masakit sa akin yun Ayoko ng ganun. Nangyari sa amin. Nasaktan kami. Ang tagal-tagal namin nagtiis ng ganyan. Tapos gagawin mo rin dun sa iba. Tama ba yun? Ayoko ng ganyan. Paikot-ikot na lang yung Pilipinas. Di na tayo aasenso kapag ganyan. Higit sa lahat, yung mga investigasyon, para sa akin, pwede ba idiretso na lang sa kaso sa korte? Ibigay na sa NBI. Alas 4:15 ang oras sa buong Kampuluan. Suportado naman ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang investigasyon ng Senado kaugnay ng war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Kasabay nito hinimok ng mga leader ng joint panel si Senator Bato de la Rosa na linawin ang sinasabi nitong binigyan ni dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senator Christopher Bongo ng allowance ang mga pulis noong panahon ng Duterte War on Drugs campaign. Ayon kay Quad Committee Lead Chair Congressman Robert H. Marbers ng Surigao at kay Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa City, dapat ipaliwanag ng senador kung para saan, kanino, galing at kung sino ang binigyan ng naturang mga allowance. Ayon kay Marbers, mahalaga ang pagsisiyasat ng Senado upang mabunyag ang katotohanan hinggil sa mga naging operasyon ng war on drugs ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Marbers na ang pagkumpirma ni De La Rosa sa sinasabing pagbibigay ng allowance ay higit na dapat na maimbestigahan. Binigyan din niya na mahalagang matukoy kung sinunod ba ng mga ito o nitong mga kinauukulan ang proteksyon sa paggamit ng pondo ng bayan. Pinaslang ng mga pulis si Mayor Roland Espinosa ng Albuera Leyte dahil sa malaking pabuya na ibinibigay ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pumapatay na mga drug suspects sa ilalim ng War on Drugs campaign. Itong inihayag ni Antipolo City Representative Romeo Acop, isang abogado at vice chair ng 4 na komite ng Kamara na bumubuo sa Quad Committee sa 8th pagdinig nitong Biyernes.
Ang Quadcom ay ang pinagsama-samang komite ng Kamara sa pag-iimbestiga ng extrajudicial killings kaugnay ng gera kontra illegal drugs at mga paglamag sa karapatan ng bantao at iba pang mga issue. Inilag ni Akop na opinyon niya ang naturang bagay sa pagtatanong nito kay dating Police Colonel Marvin Marcos, ang hepe ng Region 8 Criminal Investigation and Detection Group at sa mga kasama nito sa pagdinig ng Quad Committee. Si Espinosa ay napatay habang nakakulong sa loob ng Sub-Provincial Jail ng Baybay City noong November ng 2016 na pinapalabas naman ng isang engkwentro habang isinisilbi ang isang search warrant. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas sa alas 4 ng umaga, issue ng climate change. Dapat na tugunan ng mga kandidato sa 2025 national at local elections. Ayon naman ito kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Dapat lang na isama sa debate sa 2025 national at local election ang usapin ng climate change. Ito ang paniniwala ng kilalang environmentalist senator na si Senador Loren Legarda. Hamon ng senador sa mga botante ay tanungin ng mga kandidato kung ano ang kanilang plataporma hinggil sa climate change. Sa panig ng mga kandidato ay dapat bukas din ng mga ito na ilatag ang kanilang mga programa hinggil dito. Para kay Legarda, isang global issue ang climate change at may mga national policies na para dito, ngunit ang mahalaga ay mga local issues. Sa Metro Manila ay pangunahin pa rin ang problema sa pagbaha na dapat matugunan, habang sa mga probinsya ay problema sa landslide, deforestation at quarry. Mahalaga na alam din ng mga local government unit ang mga delikadong lugar na hindi na dapat pang pagtayuan ng anumang gusali. Narito si Senador Loren Legarda. Ng mga botante sa kanilang tumatayong mga lider. Sana din ang mga lider ay magkaroon ng maayos sa pag-uusap at debate sa kanilang mga nagawa, adikain at alakin na dapat gawin. At this is both a national and a local and a global issue. Just like all politics is local, all DRR, disaster risk reduction, is local. While we do national policies, we look at the local issues. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dapat talaga maging sentro ng talakayan ang climate change at mga environmental issues sa darating na eleksyon. Alam niyo bakit? Sabi natin, di ba, ang hangin na ating nilalanghap, yung oxygen na ating nilalanghap para tayo mabuhay ay nanggagaling ho sa puno. Mali. Hindi ho lahat ng hangin na nanggagaling o na ating nilalanghap ay nanggagaling sa puno. Dahil 85% ng total oxygen sa atmosphere ay nanggagaling po sa dagat. Ayan, 85% ng total oxygen sa ating pong atmosphere ay nanggagaling sa ocean. Kaya habang nililigtas po natin ang mga puno, mahalaga din na pangalagaan natin ang ating mga dagat. Dapat nililinis din ho natin yan. Pinaigting naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo mga grupo at pamahalang lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Sana naman isama ho ninyo sa gagawin yung fundraising activities ang paglilinis po ng ating karagatan. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang ilan sa mga bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo event na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga nagpaplanong magpalaro. Depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag din ng mga makabuluhang gawain. Samantala, Police Major Romulo Oclarino Jr., most wanted person sa Ordoneta City, na-aresto naman sa Isabela. Pasantos siya pasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay RH38 Freddy Pajardo. Freddy, good morning.
Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Ordaneta City Police Station ang suspect na si Agosto Pidlawan Mamungay, 50 anyos, binata at residente ng barangay Matusalim, Rojas, Isabela. Matapos itong maaresto alas 10:30 ng umaga kamakalwa sa kanyang pinagtataguan sa barangay Luna, Quirino, Isabela. Sa ulat ng Ordaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuanyon, pinangunahan ng First Provincial Mobile Post Company na nakabase sa bayan ng Tayug kasama ang Quirino Municipal Police Station at Isabela PPO ng dakpin ng suspect. Ang pagkahuli sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape with no bail bond recommended. Ito si Freddy Pajardo Aristarte, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, isang unit naman ng 60mm mortar tube at 2 units ng M14 rifle isinuko ng mga concerned citizens sa Cotabato City. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Kinabibilangan ng isang 60mm mortar tube at 2 units ng M14 rifle ang kusang isinuko ng mga residente ng barangay Tamuntaka 1 sa Cotabato City bilang tugon ng ilang concerned citizen sa Small Arms and Light Weapons Management Program ng Joint Task Force Central sa kanilang area of concern. Mismo si Barangay Chairman Ahmad Urak ang personal nag-handover sa nasabing loose firearms kay Marine Battalion Landing Team 5 Commander Lieutenant Colonel Lester Mark Bucky. Ayon kay Chairman Urak, ang hakbang ng pagsalong ng mga dekalibreng armas mula sa kanyang mga constituent ay bunga umano ng nagpapatuloy na information and education campaign ng iba't ibang concerned units sa ilalim ng JTF Central at ng 6ID. Labis namang pinasasalamatan ni JTF Central and 6ID Campilan Infantry Division Commander Major General Antonio Nafarrete ang hakbang na ito ng mga concerned citizen ng Barangay Tamuntaka 1, Cotabato City. Ito'y bilang paghahanda ng 6ID na mabawasan ang paggamit ng mga loose firearms sa nalalapit na 2025 midterm election sa kanilang area of concern. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Ikinagulat naman ng mga kongresista ang ginawang paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos para sa 11 araw na renta ng mga safe house noong 2022. Isa sa mga safe house ay binayaran naman ng 1 million pesos sa loob ng 11 araw o 91,000 per day. Talo pa ang presyo ng high-end resort gaya ng Shangri-La Boracay. Ang ipinambayad sa renta ay bahagi ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na inubos mula Disyembre 20 hanggang 31 lamang ng 2022. Noong una at ikalawang kwarter naman ng 2023, gumastos din ang Office of the Vice President ng tig 16 million pesos para sa renta ng mga safe house. Sa ikatlong kwarter naman ng 2023, 5 milyon ang ginastos ng OVP para sa renta ng safe house na umabot ng 79 days. Mula sa huling kwarter naman ng 2022 hanggang sa unang tatlong quarter ng 2023, umabot ng 53 million ang ginastos ng Office of the Vice President para sa renta ng mga safe house. Lumabas sa mga detalyeng ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaugnay ng mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong pinamumunuan pa ito ni VP Inday Sara. Nabuko ang ginawang paggamit ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte ng sertifikasyon mula sa Armed Forces of the Philippines upang mabigang katuwiran ang paggamit nito ng confidential fund kahit wala namang ibinababang pondo sa kanila. Ito ang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability nang talakay naman ang 15 million pesos na halaga ng confidential fund na ginamit na pambayad sa mga impormante. Inusisa ni Batangas 2nd District Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro ang mga opisyal at mga retiradong opisyal ng Armed Forces kaugnay ng inilabas nitong sertifikasyon na ginamit ng Department of Education sa kanilang liquidation ng 15 million peso confidential fund. Ayon kay retired Major General Adonis Bahaw Jr., Lieutenant Colonel Carlos Sangdaan at Colonels Mararaos Burangsing at Magtanggol Panopio, ang sertifikasyon ay kaugnay ng Youth Leadership Summit na isinagawa naman noong 2023. Itinanggi ng 4 na nakatanggap sila ng pondo mula sa DepEd para sa YLS. Kinumpirma naman ito ni retired General Nolasco Mempin na noon ay isa ding undersecretary ng DepEd.
Upang maging malinaw, tinanong muli ni Luis Rosimempin kung walang inilipat na pera ang DepEd papunta sa Armed Forces of the Philippines para sa YSL. At sinabi nga nito na wala. Ayon kay Mempin, hindi rin ito alam na gagamitin pala ang mga sertifikasyon para patunayan ang pagbabayad sa mga impormante. Sinabi naman ni Buransing na ang YLS ay ginastusan ng Philippine Army at ng lokal na pamahalaan. Isang dating opisyal naman ng Department of Education ang inaakusahan ng paghingi ng komisyon sa mga kongresista kapalit ng kanyang pag-aproba sa mga school building projects ng kanilang distrito. Inakusahan ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, si dating Undersecretary Pimaco Densing III ng DepEd na siya manong humingi ng kickback mula sa mga kongresista na nagkakahalaga ng 18% ng kontrata ng school building project. Nangyari umano ito noong si Densing ay nasa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Mariin namang itinanggi ni Densing ang aligasyon ni Congressman Pimentel. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ikinuwento ni Pimentel ang pakikipag-usap daw sa kanya ni Greg Murillo na kinumpirma ni Densing na kanyang kakilala. Sinabi ni Pimentel na kahit may nakalaang 170 million pesos sa ilalim ng National Expenditure Program, ipinahinto ang proseso ng bidding para sa isa tayong school building dahil umano hindi pumayag sa gusto ni Densing. Ayon kay Pimentel, ilang mababatas pa ang nilamitan ni Densing, nag-alok din ang alokasyon para sa pagpapatayo ng school building kapalit ng komisyon. Sinabi pa nito na merong kongresista sa Visayas na hiningan din ni Densing ng 18% komisyon. Mariin namang itinanggi ni Densing ang mga paratang. Tinawag itong isang malinaw na kasinungalingan at tiniyak ang kanyang dedikasyon sa isang transparent at process na paraan ng kanyang pamamahala. Dalawa naman ang patay sa salpukan ng passenger jeep at isang L300 van sa Roman Highway sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Dead on arrival sa pag-amutan ang driver ng passenger jeep at pasahero sakay nito matapos maganap ang salpukan sa gitna ng karsada sa Roman Highway, Barangay Kupang Proper Central, lungsod ng Balanga sa Bataan. Sa initial report ng Balanga City PNP, pinaganap ang aksidente 11:39 ng umaga kahapon. Binabaybay ng passenger jeep na patungong Pilar na ang driver nito ay si Macario Caragay, 78 anyos at may sakay itong edad 53 anyos na taga Samal, Bataan. Bigla umanong lumiko pakaliwa sa pass lane ang nasa kabilang linya na kasalubong na L300 van na dinadrive naman ito ni Jeric Malasante, 26 anyos ng Barangay Doña Orani. Pagsapit siya na sabing lugar kung saan paparating naman ang passenger jeep dahilan para sila magkasalpukan sa gitna ng highway. Pahirap ang tanggalin ang mga katawan ng biktima ng mga responding rescue at Red Cross team. Dinala sila sa BGH, ganun din ang sugatan driver ng L300 van habang idiniklara lang wala ng buhay ang driver ng jeep at pasahero nito. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Oy mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Inaprobahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang isang motion upang ipasubpina na ang 6 na opisyal ni Vice President Sara Duterte na hindi humaharap sa investigasyon kaugnay ng sinasabing mga irregularidad sa paggamit ng pondo. Ipinasubpina ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua, sina Attorney Sulaika Lopez, ang Chief of Staff ni BP Inday, Attorney Lemuel Ortonio, Assistant CUS ng Office of the Vice President, Attorney Rosalyn Sanchez na OBP Director naman for Administrative and Financial Services, Gina Acosta, ang OBP Special Disbursing Officer, at si Julieta Binilla del Rey, ang OBP Chief Accountant. Ganon din si Edward Paharda, dating DepEd Special Disbursing Officer na ngayon ay nasa Office of the Vice President.
Sa nakaraang pagdinig, naglabas na ng show cause order ang komite laban sa 6 na opisyal upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dumadalo sa mga naunang imbitasyon ng komite. Iniimbestigahan ngayon ng komite ang irregularidad sa mga paggamit ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 kung saan 73 million ang sinitanan ng Commission on Audit o COA. Isang 80 anyos na o ika-80 komemerasyon ng Sepamor Signal isasagawa ngayon sa Tolosa, Leyte. Ano itong Sepamor Signal? Alamin natin mula kay Jimmy Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Simple ang isasagawang ika-80 taon na commemoration ng Semaphore Signal alas 8 ng umaga mamaya sa Barangay Telegrafo, Tolosa, Leyte. Ito ang sinabi ni Tutus 5, ang Secretariat ng Provincial Government ng Leyte sa isang panayam. Ito ay kaugnay rin sa commemorate ng ika-80 taon na Litig of Landing na pag-alala sa local heroes na sina Boy Scout Valeriano Yayong Abilio, Antero Honia at Vicente Tiston na isasagawang aktibidad sa Yayong Abilio Markers. Si Boy Scout Abilio ay malaking kontribusyon para maligtas ang mga residente sa Tolosa ng bombardiyo sa panahon ng Giyera Mundial No. 2. Itinuro ni Boy Scout Abilio ang isinigdal ang operasyong tila ng kanyang bibi na isinigdal sa mga sundalong Amerikano kung nasaan ang mga sundalo ng Hapon at ang mga sibilyan noong Oktubre 18, taong 1944. 80 taon na nakakalipas, ang edad ni Yayong Abilio nasa 33 years old. Kung hindi dahil sa kanya, maraming mga residente sa Tolosa, Leyte ang mga namamatay. Wala dito sa DYV Lacson Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun pala yung Sepamor Signal. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misi, sa amoy araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. 10,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, hindi nga po yan Arinola. Hindi rin yan hindi yung helmet. Sabi niyo helmet nung yung lalagyan ng cap. Yung lutuan ng mga sundalo noon. Hindi po. Pero matagal na rin ginagamit yung isang item na hinahanap po natin. Ayan habang kayo nagsashower, gamit po ang Shield Bath Soap. Alamin ho ninyo kung ano yung ating mahiwagang tunog. Basta yung isang item dyan, makikita ho ninyo sa logo po ng Angko Madrona. Ayan, para klaro tayo. Nasa logo po ng Angko Madrona, hanapin po ninyo yung pong item na yan, yung isang item. Yung pangalawang item ay gawa rin po sa bakal. Kailangan sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485. ₱1 lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang masasali naman online ay kinakailangan meron pong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Nakipagpulong naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kay Norwegian Ambassador Christian Hollis Lisser upang talakayin ang agricultural trade at areas of cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Norway. Ang dalawang bansa ay 6 na taon nang may free trade agreement. Sa mahabang kasaysayan ng bilateral relations ng Pilipinas at Norway, pangunahing nakasentro ito sa maritime sector. Sa mga nakaraang taon, lumawak ang ugnayan upang isama ang iba't ibang business sector, labor migration, ganyan din ang peace and reconciliation efforts. Humigit kumulang sa 18,000 na mga Pilipino ang naninirahan ngayon sa Norway. Sa kanyang courtesy call kay Secretary Chu Laurel, binigyan din Ambassador Lisser na layunin ng Norway na palakasin pa ang trading activity nito sa Pilipinas. Merong FTA ang Pilipinas kasama ang European Free Trade Association na nagpapahintulot naman ng duty-free
sa iba't ibang mga produkto, kabilang dito ang isda at nagbibigay din ng preferential treatment para sa investment. Kasama sa EFTA ang Iceland, Liechtenstein, ang Norway at Switzerland. Ang Pilipinas-EFTA Agreement o ang Philippine-EFTA Agreement ay naging epektibo noong 2018 maliban sa Iceland, kung saan ito ay nagkabisa makalipas lamang ang 2 taon. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, maliit pa ang economic relations sa pagitan ng Pilipinas at EFTA. Ngunit malaki po ang potensyal na mapalawak ang trade at investment. Alam ba ninyo na ang pangunahing ini-export ng Pilipinas sa Norway ay seaweeds, habang nag-export naman ng Norway sa Pilipinas ng salmon at keso. Ang fertilizer company ng Norway na Yara ay kasalukuyang nag-ooperate din sa Davao. Nakuha na ng National Food Administration ang natitirang 9 billion pesos para sa budget nito sa pagbili ng palay ngayong taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., ang pondo ay makatutulong upang suportahan ang mga magsasaka sa panahon ng wet season, kung saan mababa ang presyo ng palay dahil sa mataas na ani at limitado naman ang drying facilities. Bilang chairman ng NFA Council, kinumpirma ni Secretary Laurel na ipalalabas na ng Department of Budget and Management ang pondo sa pamamagitan ng installment basis sa loob ng natitirang 3 buwan ng taon. Ang NFA ay magkakaroon na ng sapat na pondo upang suportahan ang mga magsasaka sa panahon ng wet season, ang kritikal na panahon, lalong-lalo na sa survival ng ating mga magsasaka. Sinabi pa ng NFA Administrator na si Larry Lacson na papanahon ang pagpapalabas ng pondo para makabili ng tinatayang 7.2 million na tig 50 kilo bag ng palay sa presyong 25 pesos per kilo. Ang volume ay naayon sa target naman ng NFA ngayong wet season na 6.8 million hanggang 7.8 million bags. Kamakailan ay nag-adjust din ang NFA ng buying price ng palay mula sa dating 25, ginawa ng 27 pesos per kilo. Good news yan. NEDA Board inaprobahan naman ang 27.92 billion pesos para sa Health System Resiliency Project. Yan naman ang babalita sa atin ni Rose Babiera. Rose, good morning. Inaprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na programa ng Department of Health tungo sa mas pinatatag na sistema ng kalusugan. Layong mas paigtingin ng programang ito ang mga hakbang sa pag-iwas, paghahanda at pagtugon sa mga health emergencies, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tulong at suporta. Sa pagpupulong ng NEDA Board sa Malacanang, pinuri ng Pangulo ang DOH sa paglikha ng programa kung saan nila na iaangkop ang mga natutunan noong pandemya. Sa pamamagitan nito, natukoy ng kagawaran ang mga pagkukulang sa sistema ng kalusugan at public health noong manalasa ang isang global health emergency. Nagkakahalaga ng 27.92 billion ang programa at prioridad ng DOH na ilunsad ito sa mga lugar na kulang-kulang o walang akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DOH, mayroon ng tukoy na 17 probinsya ang kagawaran kung saan isasagawa ang pilot run ng programa. Kinumanda naman ni PBBM ang kagandahan ng programa dahil sa espesipiko ang lugar na sakop nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, mas mapapatatag ang sistema ng kalusugan sa bansa. Sang-ayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na ibinalangkas ng Marcos Administration. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Sinigontahan naman ng Comadrona Party List ang pagtutol ng mga nagkilos protestang health worker laban sa 90 billion peso na lipat pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Aitona, maraming mahihirap na mga Pilipino ang nangangailangan ng maayos na serbisyong medikal na pwedeng makinabang sana sa hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Sinabi pa ni Attorney Aitona na kadidismaya ang sinabi ng health insurer na sobra ang kanilang pondo. Samantalang maraming nakapila sa iba't ibang mga ahensya na nagbabakasakali ng tulong para sa mga gastusin nila sa ospital. Suportado ng ang Comadrona Party List ang panawagan ng ilang mambabatas na talo pa ng Kongreso ang kontrobersyal na lipat pondo. Ginawa ng ang Comadrona Party List ang pahayag, kasunod naman ang isinagawang kilos protesta ng mga health worker at mga OFW sa tapat ng Philippine General Hospital sa Maynila. Ngayon din ang pagsasampa ng petisyon ng ilang dating justices sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang paglilipat ng pondo.
Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researcher at iba pang mga profesional at mga stakeholder na nais garantiyahin na makakarating hanggang sa malalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Nanawagan naman si Senator Christopher Bongo sa lahat ng mga benepisyaryo ng pangkabuhayan program ng gobyerno na gamitin sa tama ang suportang pinansyal na ibinibigay ng pamahalaan. Ito ang apela ni Senator Go sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng livelihood assistance ng Department of Trade and Industry, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG na isinagawa sa Maragusan, Davao de Oro. Ayon kay Go, mahalaga ang ganitong mahakbang ng gobyerno para tulungang makabangon sa hirap ang mga mamamayan. Hinimok naman ang mababata sa mga benepisyaryo na palaguin ang tulong ng pamahalaan at ilaan sa kanilang pamilya, hindi sa bisyo. Iginit pa ng senador na mas masarap ang pakiramdam kapag naghihirapan at pinagpapawisan ang pinangnenegosyo. Umapila naman si Senator Amy Marcos na wag nang gatungan pa ang girian ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ginawa ng Presidential Sister ang panawagan ng matanong kung posible bang magkaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senator Marcos, parehas na malapit sa kanya sina Pangulong Marcos at BP Inday, kaya hindi dapat ginagatungan ang isa sa mga ito. Bilang isang tapat na kapatid at tapat ding kaibigan, nananawagan si Senator Amy sa publiko, wag na sanang dumagdag pa sa isyu ng dalawa. Una nang sinabi ni Senator Marcos na ayaw niyang dumagdag sa tindi ng upakan sa eleksyon at nais niyang magsilbing tulay sa pag-uusap ng lahat. Kaya siya kumalas sa senatorial slate ng administrasyon. Matatandaan na hindi na naitago pa ng Pangulong Marcos ang pagkadismaya matapos namang sabihin ni BP Inday Sara na hindi sila naging magkaibigan sa kabila ng nabuong unit team. Ako, kayo talaga. Kapag may dalawa kayong kaibigan na hindi nagkakaunawaan, gagatungan mo pa ba? Palagay ko hindi, bilang tapat na kapatid at tapat din na kaibigan, wag na natin dagdagan, kayang-kaya naman nila sagutin yan. Ayun. Para pala itong si Richard Kwan. Nais niyang manatiling pribado na lamang ang kanyang buhay. Biglang segue sa showbiz. Yan naman ang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Richard Kwan, ang character actor na nagsabing very private person daw siya. Ayaw niyang pinag-uusapan sa publiko ang kanyang mga pribadong buhay, ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang mga magulang, pati na ang kanyang love life. Bakit daw kailangan pag-usapan ang pribado niyang buhay sa showbiz samantalang ang kanyang trabaho ay pagiging artista lang? Ginagampanan daw niya ang bawat role na naibibigay sa kanya at iyon ay sa palagay niya sapat na bilang isang artista. Hindi naman daw galit itong si Richard Kwan sa mga chismosa, sa mga marites. Lamang sana daw ay huwag siyang ichichika, huwag siyang ichichismis dahil sa totoo lang, isa siyang pribadong aktor na kailanman ay hindi nakikisawsaw sa mga usaping intriga. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Ayon niya daw sa mapag-usapan ang kanyang pribadong buhay. Binabati natin ang happy second anniversary ang religious group na Citizenship in Christ Fellowship o CICF dyan po sa General Trias, Cavite, mula po kay Rick Roldan ng Operation Tulong. At para naman ho sa mga asa na yung public service natin, ayun, nakikiramay po tayo kay Attorney Bong Insyong sa mga naulilang pamilya ng kaibigan, ganyan din kaibigan at mga sa buhay ni Emma Barquero San Diego na pumanaw naman ito lamang Huwebes. Sa mga nagmamahal kay Mrs. San Diego, ibuburol po ang kanyang labi sa Santa Maria del Estrada Parish sa Quezon City, October 19 hanggang 20, bukas ho yan. Sa mga makikiramay mula 9, bukas ito sa mga makikiramay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ihihimlay naman ang kanyang abo sa San Diego Mausoleum sa Montalban Rizal Park sa darating na October 21.
Si Mrs. San Diego ay butihing asawa po ni Gregorio Joji San Diego, ang Chairman Emeritus ng United Broiler Racer Association o UBRA at Philippine Egg Board. Ayan na. Nakikiramay po sa inyo ang DCRH at si Attorney Insyong Sir Joji. At para naman sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa mga nakatutok sa mga radyo natin, pwede na hong mag-nominate ng paborito ninyong DJ, mga announcer, news reporter, pati ng mga paborito mong programa sa radyo natin. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang official Facebook page na Radyo Natin Nationwide o idiretso na lamang sa website na radyonatin.com/award. Hanapin po ninyo A Guide to Radyo Natin Excellence Awards 2024. Kinakailangan po ninyong i-nominate yung inyong i-nominate, i-click ho ninyo dun sa How to Nominate. Tapos meron na hong mga link doon. Ayan, ito'y pagkakataon para kilalanin ho natin yung ating mga provincial reporters sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ano pang iniintay po ninyo? Tatanggapin natin ang mga nominations hanggang October 25 lamang. Ulitin natin hanggang October 25 lamang ang submission ng nomination. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-dekada 80. October 26 naman gaganapin ang taunang pagkikita po ng mga miyembro ng dekada 80 dyan po sa Kidapawan City, sa North Cotabato. Ayan. Kaya sa lahat ng mga graduate ho ng Notre Dame of Kidapawan, boys and girls, from 1980 hanggang 1989. Ayan, magkita-kita ho tayo sa October 26. Ayan, bumati na muna tayo. Sino bang may mga birthday? Ayun, dami. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Chief Justice Lucas Bersamin, ay nagdiriwang po ng kanyang birthday ngayon. Manong Luc, happy birthday ho sa inyo. Asa na yung picture ni Justice Lucas Bersamin, ang ating Executive Secretary na nagdiriwang ng birthday niya ngayon. Kaagang gumising nito. Binati ko ng mga bandang alauna ng madaling araw, magising. Justice Luc, happy birthday. At si si Judge Prime Sio ng Quezon City RTC Branch 69. Judge Prime, ganda ng mga branch mo. Branch 69, sa 21 pa siya magbe-birthday. Ayan. Judge Prime, inunahan na namin para damihan ninyo ang handa. At happy birthday din kay Art Andaya dyan sa Dover, Delaware. Dyan po sa Estados Unidos. Katabi lang daw po yan ng Washington DC. Nagdiriwang din siya ng birthday niya ngayon. Binabati ka ng mga poging mapitagan ng Philippine Military Academy. Ayan, happy birthday sa lahat po ng ating mga birthday celebrators ngayong araw na ito. At syempre, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa iba't ibang panig. Ayan, si Justice Lucas Bersamin na nagdiriwang ng birthday niya ngayon. Magandang umaga din po sa ating mga suki dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga kay sa Midnight Singers natin. Si Boss Manny, si Ma'am Cora, si Sir Junior Bao, si Tita Lloyd, si Sir Art at saka si Ma'am Linda. Gandahan yung gandahan ninyo ang inyong paghahanda dyan dahil talagang nag-aantabay na sa inyo ang mga bumili na ng ticket. Wala pang venue at saka wala pang pecha. Sold out ng ticket. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo ay may mga lakad, kailangan ninyo magdala ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po naman ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na yung mga Pinoy films ibibenta na raw ng DTI sa ibang bansa?
Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Masaya ngayon ang mga taga-movie industry dahil sa suportang ibinigay ng Marcos administration. Ang latest ngayon, bukod sa Film Development Council of the Philippines, pati ang Film Academy of the Philippines ay under na rin sa Department of Trade and Industry. At kinumpirma sa amin ito mismo ng DTI Secretary Chris Roque. At ayon nga kay Secretary Roque ay makikipag-usap na raw siya ngayon kina Direk Joey Reyes ng FDCP dahil sa balak nilang magdadala na sila ng mga Filipino films sa mga state visit ng Pangulo. Ayon kay Secretary Roque, hindi lang mga produkto ng ating bansa ang ibebenta nila, kundi pati na rin ang arts, kagaya ng ating mga pelikula. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ng DTI Secretary Chris Roque. Yan ang pahayag ni Secretary Chris Roque ng DTI. At very positive ang mga taga-movie industry na makakaahon na sila dahil sa all-out na suporta ng Administrasyong Marcos. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! 53 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na ho para tayo mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito ay dumaan sa napakahabang clinical trial sa Japan bago ho ito na i-offer ho sa publiko. Ang bawat kapsula ho ng ultabayo ay nagtataglay pala ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi ho yan kwentong kutsero, dumaan din po sa mahabang clinical trial. Ano pong ginagawa ng ultabayo? Ang ultabayo, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na kung tawagin ho ng mga eksperto ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po natutulog, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan upang mapanumbalik, mapalakas po ang ating immunity. At nakatutulong po yan para ma-achieve din ho natin ang magandang tulog. Siyempre, pag maganda yung tulog mo, di ba? Nare-rest ka ng maayos, nakakapagpahinga ka, nalalabanan mo ang stress, pagod at puyat. Kaya sa mga may mga kinakaharap na mga matinding paghamon sa buhay, lalong-lalo na dahil po sa inyong trabaho, mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ko ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Teoxys Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0917-110-6580 o dili kaya, may mga medical experts po nakastambay dyan. Pumunta ho din kayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed para po sa inyong mga kinakailangang ultabayo. Pero wag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang kumakalat na mga larawan ng chip fakes ni dating Senador o ni dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Sa naturang larawan, makikita ang billboard poster ni Benhur Abalos kung saan nakalagay ang katagang kalaban at kriminal Benhur Abalos. Pero sa aktual na billboard pala, kalaban ang kriminal ang nakalagay dito. Nagpaalala naman si CICC Executive Director Alexander Ramos na may kaakibat na kaparusahan ang mga malisyosong paggamit ng social media o artificial intelligence sa pagpapakalat ng disinformation. Bonsod nito, pinapayuhan din ng CICC ang publiko agad iulat sa Interagency Response Center Hotline 1326 ang anumang cybercrime, kabilang na ang may kaugnayan sa nalalapit na 2025 elections. Hoy, sa mga kababayan nating pabalik ho ng Pilipinas, sa ating mga OFW, baka kayo po ay nagbabalak na magpasalubong, tangerine chocolate po ang ating bitbitin.
Ano nga ba itong tangerine chocolate? Yan po ang brandang tsokolate ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Highland Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dito po sa mga ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. At yan ho naman ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. O dili kaya i-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na available. At yan pong mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Kaya ipinagmamalaki ho ng mga Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago po mag alas 5 na umaga, kasama na natin si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Alam ho ninyo, isa ho sa mga napakahalagang paghandaan natin sa paparating pong eleksyon ay yung tinatawag na election stress. Nung una akala ko, ang election stress para lamang ho sa mga politiko. Hindi pala. Ito pala ay nakaka-apekto din, hindi lang sa kanilang mga supporter, kundi sa general public. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel, at sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Ayan, oo. Siguro pakidefine nga ninyo, ano ba itong ano ang tinatawag nating election stress? Akala ko, yung kumakandidato lang na nahihinga ng mga nangangailangan ng donasyon, ang stressful ang buhay pag panahon ng eleksyon. Hindi lang pala. And this goes beyond election. Yes, Kong Angel. Kasi syempre pag election, we have a lot of emotions at play, especially hindi lang sa mga politiko. Alam naman natin, it's a given fact. Pag ang mga politicians and their campaign team, very stressful yan, lalo na pag lumalabas yung mga survey, very stressful yung pakiramdam nila. Because of the high pressure, lalo na nasa dulo-dulo ka ng listahan, medyo mahaba-haba pa yung hahabulin natin, and when you're dealing with people, that's how pressure is for politicians, lalo na pati sa mga campaign team nila. Tandaan natin, iba-iba rin ang personality ng mga politicians natin. May mga introverts, may mga extroverts, so lalo na kung mga introverts yan, the social battering yan can be really be very draining. But yun din, yung hindi natin napapansin dito, even us voters are also affected during election, campaign season, and even during the election and after election, because there are a lot of information coming out. So meaning, nagkakaroon tayo ng sobrang daming information na lumalabas sa atin and nakukuha natin. So halimbawa, divisive yung climate, lalo na pagka election. Napapaaway tayo. Maraming nag-friendship over during election campaign, right? Lalo na pag magkaiba yung kandidatong sinusuportahan nila. And they will be defending each candidate based on their experience or perspective. So, yung clash ng different perspectives na to, it causes divisive climate, lalo na kunyari, kaibigan mo yon, tapos hindi mo maintindihan bakit siya yung gusto mo. So, nagkakaroon talaga ng stressful situation yan for them. So, election-related anxiety yung tawag natin sa mga voters. Media overload. Tandaan natin na social media, ang daming feed. Ang daming nating information na kukuha. Yes. Meron mga good news, tapos meron din mga pangbabash and all of those stuff. So, constant updates, discourse, tapos yung pag-aabang ng result, that causes election fatigue. And because of a lot of information that we're seeing, marami sa ating mga kababayan matutulog na lang magsa-cellphone pa. Tapos pag browse mo, makikita mo yung mga yung ayaw mo na kandidato, tapos ang daming nagla-like sa mga posts niya, it causes sleep deprivation kasi maraming anxiety coming in plus the information. So may fatigue decision din yan, decision fatigue na tinatawag natin, tired and overwhelmed yung mga voters natin during this time. So stress is relatively high for general public and for the campaign team, lalo na pag palapit na yung election. So dapat pala, kahit hindi ka kandidato, sundin mo yung mga ipinapayo na dapat huwag ka nang social media bago matulog. Yes. Tsaka
siguro tandaan natin that we can influence people, but everyone of us will have different perspectives about different candidates and different opinions natin sa buhay. So hindi lahat kailangan yung kalabanin at awayin, no? Kasi minsan talagang ang daming mga magkukumari at magkumpara, nagsulian ng kandila pag eleksyon. At saka huwag niyo seryosohin, sila lang naman nag-aaway-away. Actually, magkakaibigan pa nga yung iba minsan, di ba? Pero yung mga supporters nila, yun yung magkakaaway talaga. So what happens? So that's something yan. What happens pagka ikaw ay exposed sa election stress? It's similar to all other stress natin, no? And again, stress naman is normal sa body natin because it somehow help us in our response. Dalawa kasi yung nagre-release ng stress hormone natin na tinatawag, the adrenaline, yung fight and flight response natin. Immediately our body responds para maka-adjust sa situation. Halimbawa, nasa emergency, di ba? Adrenaline yun, yung adrenaline rush. Yung pagka may sunog. Talaga. Ayan, oo. Tapos yung isa? Yung cortisol, pag medyo tumagal-tagal na yung stress mo, at madalas ka na nag-i-stress, that's where your chronic stress happens. That is where cortisol is also released, is being released by your body. So, ang problem natin, kapag si cortisol matagal din sa body natin, nagkakos na yan ng damage sa atin, which includes immune system suppression. Pag continuous high level ng cortisol sa katawan natin, election campaign, mahaba-haba yan. It's not just an immediate response naman. Nabababa yung immune system natin, nasusuppress, na-increase yung risk of chronic disease, nagkakaroon ng weight gain and obesity, mental health impact, digestive issue, even bone and muscle plus sleep disruption. Pero kung siguro kailangan din maintindihan natin, bakit ba nagre-release yung katawan natin ng cortisol kapag nai-stress natin, stress tayo. Kaya gagaya na sinabi ko kanina, it's way of your body managing stress. It increases your energy. Once nagre-release yung cortisol sa katawan mo, it raises your blood sugar level. So may design naman yan. Kaya lang hindi lang talaga maganda na nagiging chronic siya. It also provides you with additional energy and you can handle stressful situations. Unfortunately, kasi ang design ng body natin, when you get stressed, your body focuses on essentials. So, ibig sabihin, yung non-essential function, nai-slow down ni cortisol. This is like your digestion. Kaya minsan parang hirap tayong matunawan, lalo na pag very stressful yung situation. Kasi nga, the cortisol slows down the process of your digestion. Even reproduction, and yung mga yan natin, and all other parts, and all other things that's happening in the body. And cortisol has anti-inflammatory properties din naman. But again, yun nga, naglilito diabetes, hypertension, even cancer for a lot of our kababayans. Anong physical manifestation na mataas na ang cortisol mo due to chronic exposure to stress? Ang number one na nararamdaman mo dyan is fatigue, Fatigue. Kapag consistent na, nagkakaroon ka na ng fatigue dyan, physical symptoms to ng chronic stress natin. Fatigue, headache, sumasakit, frequent tension, tension, headache, muscle tension, yun nga, hindi ka natutunawan, constipation, even diarrhea. You feel some chest pain when you have chronic stress na mataas na yung cortisol mo, and sleep problems. Nahihirapan ka matulog, increased heart rate, and weakened yung immune system mo. That's your physical. But emotional and mental, what is observed, nagkakaroon ng anxiety, depression, irritability, cognitive issues. Nagkakaroon sila ng difficulty sa concentrating, memory problems, and trouble in making decisions. Ito yung mahirap, lalo na kung politiko ka. Tapos, maraming interviews, maraming mga debates. Kung stress ka lagi, even your cognitive function will also be affected. You feel like you're overwhelmed, And nagkakaroon ng change yan sa eating habits, social withdrawal, and restlessness. Long-term effects na yung hypertension, diabetes, gastrointestinal, mental health, and immune system. So maraming effect, negative effect din pag chronic yung stress natin or matagal yung cortisol sa katawan. Tapos sabi mo kanina, isa sa mga epekto niyan, obesity. Halimbawa, obesity, medyo tumaba ka, lumaki tiyan mo. Ibig sabihin, tumataas ng cortisol mo nun?
Oo, kaya nga feeling ko medyo nai-stress din ako. Kasi lumaki din ako. Hindi yeah, kasi lagi naman tayo may stress sa buhay. No? It's just how do we handle that and how we respond to stress. No? Mahalaga din kasi yung proper sleep natin. No? Kaya nga, kung nasabi ko nga, what I'm proud of, no? Kahit pa paano, no? Talagang normal pa, yung mga aking mga blood markers natin, blood pressure, sugar. It's because regular check-up. And siguro ang advantage sa akin, kaya okay pa rin naman yung cognitive function natin. It's also because of sleep. Kasi mahalaga really that you don't just get a sleep, but a quality deep sleep. Kasi that's the time your body relaxes, your brain relaxes, it balances out everything, no? So kumbaga binabalik niya sa normal during the deep sleep, pinababa niya yung cortisol level mo, nire-release niya yung mga kumbaga inaalis niya yung mga toxins sa katawan natin during the time of sleep. So imagine, no, parang ano yan stress ka na, hindi ka makatulog, so nagko-complicate lalo yung situation natin. That's why marami talaga mga kababayan natin hirap matulog, hirap kumain, etc. Ang dami, no? Because taas ng stress sa paligid natin, social media and environment. Kaya pala dapat ang mga politiko, hindi lang vitamin C ang binibigay nila sa kanilang mga campaigner, no? At saka sa kanila mismo. Dapat bigyan nila ng ultabayo para makatulog ng mahimbing, di ba? At saka malabanan, How does ultabayo work para maitabo yung cortisol sa katawan? Yeah, agreed Kong Angel, no? Isa sa sakit ng mga very workaholic natin mga kababayan, no? Is parang parang ang iniisip nila wala silang time magpahinga. Well, lalo na pag marami ginagawa, lalo na during campaign. But always remember, when you deprive your body of the good sleep, quality sleep, and the rest, it affects your body. Pag nagkasakit kayo, down kayo ng ilang linggo. So hindi pwede yan no time to be weak ang sabi natin pagka election campaign. So make sure you still get your rest at dapat tama yung pag-iisip nila, no. So how does Ultabayo or Lactococcus lactis strain plasma helps, no? Because Lactococcus lactis strain plasma, yung content ni Ultabayo, goes into your gut. It activates your plasmacytoid dendritic cell. Kapag inactivate niya yung plasmacytoid dendritic cell, it releases some cytokines, mga supportive cytokines natin in our body, and then it triggers quality sleep. So when you have quality sleep, that's the time na, again, naturally, your body releases the toxins, balances things out, and binababa niya yung cortisol level sa katawan natin when you're achieving quality sleep. Aside from the fact that ang mahalaga is you have a strong immunity, especially during stressful situation, iaangat mo ulit yung immune system mo kasi para hindi ka ma-expose sa mga viral infection, bacterial infection that you will get on a day-to-day basis. So this is where your Lactococcus lactis strain plasma helps, no? Sabi ko nga, when we're taking this Lactococcus lactis strain plasma, what happens basically is, yes, pwede kang magkaroon ng mga nasal drip, kumbaga parang nagsisipon ka pero hindi nagtutuloy sa lagnat because it's your immunity, no? Your immune system is strong. So ako nga, kung sabi ko nga kay wife ko, yung schedule ko medyo heavy rin talaga, no? Halos lagi kami may pinupuntahan, lagi may kausap, etc. Pero hindi nagda-downtime for more than a year na, no? Ever since we started taking Lactococcus lactis strain plasma. The energy is always there. Yes, minsan magkakaroon ka ng parang sipon pero hindi siya nagtutuloy sa trangkaso. So this is really critical, no? And this is really helpful, no, for us na very high yung mga workload natin and the stress that we feel every day. At hindi po ito testimonial ng isang katulad ni Sir Brian Posadas na busy. This is based on clinical trial. Dumaan po ito sa clinical trial ng hapon. Meron tayong 15 human tinest sa tao and talaga namang maganda yung effect based on those clinical studies. Okay. So para ho doon sa mga politiko, alam nyo nang gagawin. Wag lang ho kung ano-ano i-supply ho natin. Bukod ho sa chaleco, sa t-shirt, bigyan nyo na ultubayo yung mga kampanya ho sa kanila, sa inyo, para masiguro ho ninyo na sila up
and going, anytime na kinakailangan ninyong lumakad para sa kampanya. Sir Brian, thank you for joining us. Pero pwede pa rin bang magtanong yung ating mga politiko doon sa mga numero na binibigay natin? Doon sa... Yes. Ayan, para ho doon sa mga politiko. Ako mismo kakausap sa kanya, wag nila yung tumawag. Because we need to help them, no? Mahirap magkasakit, lalo na ang daming nagkakatrangkaso, tapos mahina immune system ng mga politicians natin and their campaign team. Kung sino-sino nakakausap nila, hindi nila alam baka may sakit. So they have to make, or may viral infection na mahawa sila. So they have to protect themselves. Ayan, 0917-110-6580. Diyan ho ninyo tawagan o i-text si Sir Brian. 0917-110-6580 para ho kayo maproteksyonan. Mahirap matulog dahil yung isang natulog dati sa panahon ng panahon ng bilangan. Pagkagising kinabukasan niya, olat na siya. So uminom na bago magbilangan. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Magandang umaga. Thank you. 11 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo naman naghahanap ng magandang investment opportunity. Punta ho kayo dito sa pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. Ang inaalok ho sa atin ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, at saka Samira, at saka yung Sibera Prestige. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ano gagawin ho ninyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Samantalain ho natin habang may mga natitira pang units dahil yung mga bagong lipat na mga naka-assign sa Clark International Airport at sa Clark Economic Zone, namamakyaw ng bahay. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa ho kayo bibili hanggang Disyembre, may chance ka pang manalo ng bagong kotse. Kaya pagka ikaw swerte, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama na natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay mababa ang tsansa na ito'y magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit hindi inaalis yung posibilidad na ito'y magiging isang ganap na bagyo. So monitoring lamang po tayo ng mga forecasts or updates sa mga susunod na araw. Meanwhile, patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bahagi ng Mindanao at magdudulot po ito ng makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Posible po yung mga katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, posible pa rin po yung mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms, especially pagdating po sa hapon at sa gabi. Otherwise, magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Wala din po tayong gale warning, kaya malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, may paus ka na rin, ha? Epekto ng malamig na panahon yan. Ako din kanina Di ba? Ramdam na natin yung bed weather. Diba? Ganoon na din po. Tapos nung isang araw po kasi may in-attend po akong event. So, gusto din po nung kasigaw-sigaw po. Tsaka bawas-bawasan siguro ng mga kabataan din ang intake na masyadong malamig na inumin ngayon, di ba? Totoo po. As much as possible, pwede din balansihin, malamig, pero hindi palaging malamig. Oo, hindi palaging malamig. Oo. Pero ang temperatura natin ngayon sa Metro Manila, For Metro Manila po, yung minimum temperatures po natin nasa 24 degrees at posible pong umabot ng 33 degrees naman po sa maximum temperatures. Okay. Tapos Baguio? Yung Baguio City po, nasa 17 to 25 po yung agwat ng temperatura. Malamig
Yes po. Tuloy-tuloy? Na po yan, magsisibabaan na po yan sa mga susunod na araw. Sige, monitor natin ha. So, ready. Ilabas na nyo yung mga jacket nyo ha. Ayan. Thank you, Ma'am Rhea. Thank you din po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang mga lakad natin ngayong araw na ito, magbaon ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po naman ng ating mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlong babaeng detainee ng Cebu City Jail ang nakapasa sa sub-professional level ng Civil Service Commission. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, bago pa nag-take ng exam, sumailalim ang mga inmates sa isang review program na idinisenyo para sa mga nakakulong. Patunayan niya ang tagumpay na ito ng tatlong inmates sa positibong epekto ng hakbang na ginawa ng BJMP para magbigay ng sapat na edukasyon at skill development training sa mga PDL. Hindi naman ho nangangahulugan na dahil po sila nakadetain o nakakulong, wala na silang future. Kaya inire-ready ho sila na pagka ho sila nakalabas na, napawalang sala halimbawa, makakabalik ho sila sa mainstream. Kaya dapat din ho talagang may ganitong klase ho ng mga training o mga pagsusulit. Nakikipag-ugnay naman ang paralegal officers sa mga korte upang masiguro na makakalahok ang mga PDL sa mga eksaminasyon ng Civil Service Commission. Dadalo si Senator Amy Marcos sa pagtatapos ng National Convention ng Chamber of Real Estate and Builders Association sa Pampanga ngayong araw. Ang senadora ang siyang chair ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Magsisilbing guest of honor at speaker ng nasabing event na ang tema ay Philippine Real Estate and Housing, Navigating the Next Decade. Ayon kay Senator Marcos, patuloy niyang isinusulong ang mga posibleng hakbangin at mga inisyatiba para sa abot kayang kamay na pabahay ng mga mahihirap na Pilipino. Nais din na mababatas na maging agresibo ang gobyerno at ang iba't ibang organisasyon sa paglikha ng pabahay program matapos lumobo ng 6 na milyong unit ang backlog sa buong bansa. Matatandang naghain si Senator Marcos ng Senate Bill 2818 na naglalayong pahabain ng corporate life ng National Housing Authority sa panibagong 50 years at itaas din ang pondo nito upang makatugon sa pangangailangan ng maayos na tirahan ng mga Pilipino. Bago ang pagdalo sa National Convention, mamamahagi muna ang presidential sister ng mga water pump sa mga magsasaka dyan po naman sa Pampanga. Alam ba ninyo na nangunguna ngayon ang Zamboanga del Norte sa pinakamahirap na probinsya sa Mindanao? Base sa 2023 poverty incidence sa buong population ng Philippine Statistics Authority, nasa 47.6% ng kabuuang populasyon ng probinsya ang namumuhay ng mas mababa sa poverty level. Ibig sabihin, namumuhay ang maraming residente doon, dyan po sa Zamboanga del Norte, nang mas mababa sa itinatakdang batayan na kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Pumapangalawa sa listahan ang Basilan, pangatlo ang Maguindanao del Sur, pang-4 ang Tawi-Tawi, pang-5 ang Lanao del Norte, pero hindi ho kasama ang Iligan City. Nasa pang-6 na pwesto naman ang Maguindanao del Norte at ang pang-7 Zamboanga del Sur, pero hindi ho naman kasama ang Zamboanga City. Sa datos, nasa pang-8 ang Davao Oriental, pang-9 ang Sultan Kudarat at ika-10 naman ang Agusan del Sur.
Kaya doon ho sa mga nagpaplano ho ng iba't ibang mga ayuda, siguro dyan ho natin ibuo sa mga lugar na yan dahil mas marami ang nangangailangan doon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At dapat yung mga LGU, meron din ho talagang programa for poverty alleviation, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Baka gusto nyong gayahin yung ginawa ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Yung pong mga planting material ng kakao, galing pa ng Davao ha, dinala po sa napakalayong Quezon para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, na tumataas ang demand sa tsokolate, sa kakao, abay, may maganda silang produkto na po pwede hong ipagmalaki sa merkado. Pero bukod ho dyan, meron ho silang pinoproduce ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga sabi ho ni Dr. Helen Tan, ito'y 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ng DOST at saka ng DTI para makapag-produce sila ng dekalidad na tsokolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay ang doon ho sa mga order online po pwede po sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga, naghain naman si Senator Bongo ng Senate Resolution 1217 upang imbestigahan ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at magsagawa ng inquiry in aid of legislation kaugnay ng kampanya ng Duterte administration laban sa illegal drugs. Iginit ni Senator Go, Vice Chair ng komite, ang kampanya laban sa illegal drugs ay naging pundasyon ng Duterte administration, nagatid ng mas malakas na mensahe sa maraming Pilipino at pinalakas ang kanilang tumitinding pagkadismaya sa lumalalang problema sa illegal drugs. Sa kanyang statement, sinabi ni Senator Go na nakita ng ating mga kababayan ang mabuting dulot ng walang humpay na kampanya noon. Naging ligtas ang mga ito habang umuwi sa kanilang pamilya nang hindi nasasaktan o nababastos. Iginiit pa ng senador na dapat lamang na may pagpatuloy ang magagandang nagawa noon kung saan ang mga kriminal ay may takot at tinutugis. Ang mga inisento naman ay nabubuhay ng tahimik. Binigyan din pa ni Senator Go sa kanyang resolusyon na kapag bumalik ang iligal na droga, babalik din siyempre ang kriminalidad. Which is, sabi nga natin, nararamdaman na sa maraming pong mga lugar. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Pabati sa atin online ha. Sorry ho, hindi ko mabasa yun, hindi ko makita yung feed yung chat online ano ha. Kaya hindi ko mabati yung mga nagpapagreet ng kanilang mga mahal sa buhay ha. Basta lahat na lang. Magandang umaga ho sa lahat ng mga suki natin sa all over the world ha. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin diyan sa Japan, sa lahat ho ng mga OFW natin na nakatutok ngayon at saka mga marino natin ha. Mahiwagang tunog. Ito muna ang ating mahiwagang tunog habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap. Hindi ho yan arinola. Kayo naman, hindi na uso arinola ngayon. Basta yung isang item, tingnan ho ninyo sa logo ho ng Kumadrona Party List. Nandun ho yung isang item na hinahanap po natin. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Para ho sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 10,000 10,000 ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! 15 Chinese national arestado naman sa niraid na paggawa ng sigarilyo sa Cabanatuan City. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Nakatakdang kasuhan ang 15 Chinese national na naaresto sa sinalakay na paggawaan ng pekeng sigarilyo sa Cabanatuan City, partikular sa bahagi ng San Felipe Highway, Barangay 55 sa naturang lungsod, pasado alas 3 kahapon ng hapon. Sa bisa ng mission order, nabulaga ang mga trabahador kabilang nga ang 15 Chinese national ng pasukin ng pinagsanib na pwersa ng NBI at BIR. Bagamat hindi rito dinatnan ang pinakang mastermind
o ang big boss ng naturang operasyon. Tumambad ang mga makina sa paggawa ng sigarilyo at ang mga nakatambak sa sahig na giniling na sangkap sa paggawa ng sigarilyo. Aabot sa 300,000 pakete ng mga pekeng sigarilyo ang nakumpisa. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinalalabas ng mga ito na imported ang mga sigarilyo na lubhang mapanganib sa kalusugan ng ating ng tao dahil sa umano'y ginagamitan pa ito ng sangkap na formalin. Malaki din daw ang nawawalang pera sa kaban ng pamahalaan dahil hindi dumadahan sa BIR ang mga ito. Walang kaukulang business permit at hindi na rehistrado sa BIR. Sa ngayon, nahaharap sa patong-patong na kaso ang mga nahuling Chinese national. Yan ang ating follow-up report. Ito, CIH25, Grace Vera Samsano. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Mas marami pang may bubulgar itong si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo kumpara kay dating PCSO General Manager Rina Garma. Ayon nito kay Manila Representative Benvenido Abante Jr., co-chair ng Quad Committee, at nagtitiwala ito na mas matindi ang magiging pasabog ni Leonardo tungkol sa drug war ng Duterte administration. Matatandaan sa mga testimonya ni Garma, si Leonardo umano ang inatasang manguna sa pagpapatupad ng Davao Model Drug War sa buong bansa. Samantala, umalma na rin si Abante sa sinabi naman ni Senator Bato de la Rosa na magsasagawa rin ng investigasyon sa isyu ng EJK. Ayon kay Congressman Abante, nakapagtataka kung ano ang kalalabasan ng hearing kung mismong si Senator Bato ang mamumuno sa investigasyon, gayong siya ang sinasabing nasa likod ng Oplan Double Barrel nung hepe pa ito ng PNP. He became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagtagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Samantala, nagbitiw sa pwesto bilang Prosecutor General ng National Prosecution Service ng Department of Justice si Attorney Benedicto Malcontento. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, nagsumite ng irrevocable resignation sa Pangulong Bongbong Marcos nitong Miyerkules si Malcontento matapos ang 5 taong serbisyo sa National Prosecution Service. Hindi naman malinaw kung anong dahilan ng pagbibitiw nito maliban sa pagnanais nito na ituloy ang iba pa niyang kailangan gawin. Samantala, nagpasalamat naman si Malcontento sa kanyang pagsisilbi sa National Prosecution Service at Department of Justice. Si Malcontento ay naitalaga sa pwesto noong June 2019 sa ilalim pa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaga, Pilipinas! Sinisilip ngayon ng Commission on Elections ang tinatawag nilang kakaibang mass migration ng mga botante tulad ng nangyari sa Cagayan de Oro at Nueva Ecija. Ito ang sinabi ng COMELEC Chair na si George Garcia matapos na matukoy 40% ng mga botante sa ilang lugar ang lumipat ng ibang bayan ngayong nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, bagamat meron silang right to travel at liberty of abode, nakapagtataka pa rin anya ang biglaang lipat ng bulto ng mga botante sa ibang lugar. Alam niyo po, okay lang naman na lumipat ang mga tao. Wala naman pong pagbabawal dyan because meron tayo sa Constitution na right to travel. Diba? The right to travel and the right to the liberty of the abode. Kaya lang, nakakapagtaka kung bakit 40% ang bigla na lamang increase ng bilang ng mga botante doon o nag-a-apply bilang botante sa isang lugar. Hindi po yun usual. Napaka-unusual po niyan. At the COMELEC would like to go to the bottom of all of this. Baka mas malaking hatag doon. Dito nga daw po sa Marikina, bumabaha na ngayon ng pera. Una nang iniutos ni Garcia sa task force na imbestigahan din ang kaparehong reklamo sa lungsod ng Makati matapos namang questionin ni Senator Nancy Binay ang kwalifikasyon ng mahigit sa 3,000 registrant sa lungsod. Samantala, higit naman sa 1,000 pulis na may mga kaanak na tatakbo sa midterm elections ang inilipat na ng assignment ng Philippine National Police. Ayon kay Philippine National Police spokesperson
Luzon, Brigadier General Jean Pajardo. Sa kabuuan, may 1,586 na mga pulis na nagdeklara na meron silang kaanak ng hanggang 4th degree of consanguinity. Mula naman sa naturang bilang, 1,308 ang nirelieve na, inilipat sa ibang mga unit habang ang natitirang higit sa 200 pulis ay inaasahan namang malilipat din hanggang ngayong araw. Samantala, nangunguna naman ang Police Regional Office Cordillera na may 180 na pulis na inilipat ng assignment. Sinusundan ito ng PRO 9 o Zamboanga Peninsula na may 144, pangatlo ang ProBar na merong 112 o 122 at ang PRO 6 naman sa Western Visayas na merong 118. Muli namang nilinaw ni Pajardo na ang hakbang na ito ng PNP ay naglalayong maiwasan lamang ang pagkakasangkot ng mga pulis sa partisan politics. Kasama sa mga inilipan sa pwesto ang mga police escort na naka-assign sa mga politiko at pribadong individual na tatakbo nga sa eleksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Nako, nagpapakitang gilas na naman si Taal. Kasama na natin si Dr. Tercito Bacolcol. Director, maganda umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po sa inyo. As we speak, kumusta ho si Taal? Well, kaninang alas 4 meron siyang phreatic eruption na umabot ng 1,800. But for the past 24 hours naman, wala tayong may isang volcanic earthquake. In fact, this is the 5th day na wala tayong volcanic earthquake. Yung phreatic naman, yung phreatic kanina hindi nag-trigger ng lindol. No, hindi. Hindi. May mga several phreatic eruptions tayo for the past few days, pero hindi po siya nakapag-trigger ng lindol. Okay. Again, 5 days na tayong walang lindol sa Taal Volcano. Nasa alert level 1 pa rin ng Taal Volcano. Pero yung gaano kataas yung na ilabas nitong plume? 1,800 kanina. 1,800. Yes. Hindi naman hindi mapapadpad 'yon sa sa mataong lugar. Hindi naman, in fact 2 days ago meron tayong 2,400 meters din, and wala naman tayong nabalitaan na may ashfall in some of the communities. Okay. Most likely nasa Taal Caldera lang 'yon. Hindi ba pupunta yung mga nag-a-attend sa Asia Pacific Ministerial Conference para makita nila yung actor? Nanggaling na? Yes, that's right. I mean, tapos na yung APM-CDRR, yung Asia Pacific. Last day, ngayon magpupunta sila sa PVOX ng sa Pag-asa. Pero hindi sila pupunta doon sa Taal. Mas maganda sana pumunta sa Taal para makita nila ng aktwal. Di ba? Well, I think it was the original plan, but siguro logistical problems. Kasi mga ministers po yan, kailangan ng sa bagay, Pero sayang, di ba? Para makakain sila ng tawilis. Ayan. Teka muna, patapos na rin yung deliberasyon ng budget. Kumusta yung modernization natin? Yun, nakabanban sa Senate kasi supposed to be may interpellation. Di ba nag-recess sila? So most likely by November, babalik na naman pagbalik ng Senate. Interpellation. So after that, third reading na? That's right. Pero sa Congress naman, sa lower house, tapos na di ba? Na siya sa third reading. Oo nga wala naman yatang contentious issues Di ba? Walang provision na magkatunggali, di ba? Wala naman, yes. Kasi basically parang inadapt lang din naman sa Senate yung version ng House. At saka hindi na dapat maging issue yung appropriation. Di ba? Kasi sabi ko nga sa dami ng inuutos na natin sa ating mga volcanologists, sa ating mga seismologists, di ba sinusubo natin sa critical na sitwasyon pagkatapos alam sapat na pondo, di ba? Hindi naman fair yun. Kalahati ho ng puwersa ng PBOX ay mga jump order. Ano nga tawag niyo doon, Director, para mas maganda pakinggan? Contract of services. Contract of service. Pero job order ho ang tawag ko. Di ba? Kawawa. Kaya nagsisialisan ho yung ating mga scientists dyan sa PBOX dahil ho dyan. Dahil nga po sa walang security of tenure. Anyway, so hopefully by November, matapos ho yung deliberasyon, pumasa na second reading, ministerial na lang naman yung third reading, di ba?
Tama po kayo. Sana may habol natin. Pero yung budget para ho doon sa dagdag na mga i-regularize na mga empleyado, pasok na sa GAA. Sa NEP? Yes, that's right. Nasa NEP na? Hindi, yung budget naman for 2025 nasa NEP. Pero yung additional na tao, hindi pa, nasa pa yun. Wala pang provision for sa NEP. Pero yung sa modernization, kapag maipasa, may provision na yun for additional positions. Pero siyempre, depende pa rin sa DBM. Pero sana in-anticipate na nila, 'di ba, ng Appropriations Committee na mapasa naman 'to. Lagyan na natin para mas mabilis kaagad yung implementasyon. 'Di ba? Anyway, sige, basta kasama niyo ko sa mga paglalabi dito, Director, ha. At mahalaga na talagang i-equip natin yung ating pong mga scientists diyan po sa PBOX. Maraming salamat, Director. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magandang umaga, Pilipinas! Magpapadala naman ng liham si Senator Amy Marcos sa liderato ng Senado para iripain ang Bicameral Conference Committee process. Ayon kay Senator Amy, ito'y para maiwasan na maulit ang nangyari noong nakarang taon kung saan may mga nakalusot pa sa national budget. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Senator Marcos na ayaw niyang masasamantala ang BICAM para sa personal na intensyon ng ilang mambabatas. Tinukoy ni Senator Amy ang nasa 12 billion insertion para sa COMELEC conduct ng supervision of elections, pati na ang 26.7 billion pesos na ayuda para naman sa kapos ang kita program ng DSWD. Dapat niyang magkaroon ng sapat na transparency at accountability sa BICAM process, kaya't iminungkahi ng senadora na buksan sa publiko at media ang BICAM meeting upang mapigilan ang ganitong uri ng bilyon-bilyong insertion. Magandang umaga, Pilipinas! Publiko, hanap ang katulad na plataforma ng Trabaho Party List. Base po yan sa survey. Detalye na balita mula kay Edjal Parosa, RH52. Edjal, good morning. Pangunahing hiling ng mga Pilipino sa mga kandidato sa halalan, batay sa survey, ang mapalakas ang job creation, livelihood generation at financial literacy, bagay na isinusulong ng Trabaho Party List bilang mga plataforma nito. Batay sa kinomisyong survey ng Strat-based Group sa Pulse Asia nitong Setyembre, mayorya ng mga Pilipino o 57% ng taong bayan ang naniniwala na ang paglikha ng trabaho at hanap buhay ay ang pinakamahalagang isyong dapat isama ng mga kandidato sa darating na halalan. Pumangalawa sa naturang survey ang investment-led economic growth na pinili ng 44% ng survey respondents, kasunod ng pagpuksa sa korupsyon na may 41% na bilang. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, lahat ng ito ay kabilang sa isinasulong na plataforma ng grupo upang mapalago di lamang ang trabaho at ekonomiya, pati na rin ang antos ng pamumuhay ng mga manggagawa. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusi nitong tututukan ang mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns, gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng hanap buhay. Naniniwala rin ang grupo na mahalagang pagkakaroon ng representasyon ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maisabatas sa mga mahalagang benepisyo para sa mga manggagawang Pinoy. Giit ni Attorney Espiritu, hindi sapat na umasa lamang sa wage increase upang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Dapat din umanong isama ang mga non-wage benefit sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat manggagawa. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Samantala, idini naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta III na mahalagang masiguro ang abot kayang pabahay program na malapit sa trabaho ng mga Pilipino. Ayon sa long-time public servant, ito ay isa sa kanyang maisusulong sakaling manalong kongresista ng Lone District ng Malabon sa 2025 midterm elections. Batay sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2022, sinabi ni Oreta na karamihan sa mga Pinoy, lalo na yung mga low income at malalaking pamilya, hindi kayang makabili ng bahay malapit sa kanilang trabaho dahil kapos sa pera.
Kahit din na niya tumatanggap ang mga mahirap ng pamilya ng 20% na down payment para sa makukuhang socialized housing, hindi pa rin nila kinakaya na mabayaran ang amortization payments. Idiniin pa ni Oreta na batay sa Section 2 ng Batas Pambansa 220, dapat pasok ang socialized and economic housing sa affordability level ng mga low income at average earner o yung 30% ng gross family income. Nais din ang dating mayor ng Malabo na bumuo ng local housing at boards kung saan may kinatawa ng informal settler upang matiyak na agad na matutugunan ang kanilang hinaing gaya ng mga nabanggit. Si Oreta ay anak ni dating Senador Tessie Aquino Oreta, naging 3-term mayor at vice mayor, naging konsehal din ng Malabon at ngayon nga po nagbabalak na pumasok sa Kongreso. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, anytime naman po pwede kang mag-take ng ultabayo. 2 kapsula nga bago matulog para mas effective. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ang dumaan po sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na itaboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Dahil ang ginagawa ho nito, pagpasok ho nito sa ating katawan, ina-activate po yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po tinutulungan na magkaroon ng magandang tulog, itinataboy din po yung mga toxin sa ating katawan. Kaya napapanumbalik po ang lakas ng ating immune system. Available po yan sa Lazada at Shopee. Tigraduhin lamang na galing po sa Theoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text po sa 0917-110-6580 o dili kaya pumunta ho sa pinakamalapit na tanggapan ng Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed at tanungin ho ninyo yung naka-assign na pharmacist doon. Doon ho sa mga benepisyo na dala po naman ng postbiotic. Ang postbiotic po o ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Kamatis! Ang taas na rin daw ho ng presyo ngayon. Alamin natin ang report mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Muling sumipa ang presyo ng kamatis sa Luerta Public Market dito sa Parañaque City kasabay ng pagmahal ng presyo ng luya. Naglalaro sa 120 pesos hanggang 150 pesos ang kada kilo ng kamatis. Higit doble ang tinaas mula sa 60 pesos noong isang linggo lamang. Ang luya naman mataas din sa 200 hanggang 250 pesos ang kada kilo, pero bahagyang mura yan kumpara sa 280 hanggang 300 doon naman sa Taguig People's Market. Mataas yan kumpara sa sinasabi ng Department of Agriculture na mababa lang dapat sa 80 hanggang 100 ang presyo ng luya sa mga pamilihan. Mahal din sa 350 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng siling labuyo mula sa 220 pesos noong isang linggo, habang mataas din sa 150 pesos ang kada kilo ng siling pansigang. Ayon sa mga tindera na ating nakausap, karaniwang sumisipa ang presyo ng gulay dahil sa kakulangan o limitadong supply. Kagaya daw ng luya matapos maperwisyo ng sunod-sunod na bagyo ang mga producing area, kagaya doon sa Sierra Madre at Calabarzon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Naku, pa namang sarsyadong ulam, hindi masarap pagka walang kamatis. Tapos pagka yung dilatang kamatis ginamit, hindi rin masarap. Di lalo ng itlog, di ba? Hindi masarap pagka walang kamatis. Malakas tickering location natin. At tabayanan po ninyo, pasok muna natin si Edwin Duque. Eto, lalaki na may bit-bit na baril sa nabotas. Oy, meron pang gun ban ngayong araw na ito. Baka akala nyo. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May butag ko ni Jel. Nasa kote ng nabutas pulis sa lalaking nag-iingat ng kinisensatong baril sa Route 10, Barangay PBS proper sa Nabutas City. Kinilala ito ni Police Colonel Mario Cordes ang suspect na si Normel Barameda alias Buboy, 22 years old, residente sa lugar. Ayon sa opisyal, nakatanggap sila ng intelligence report hinggil sa pag-ari nito ng baril na bagay na kinatatakot ng ilang tao sa lugar. Agad dumanong kumuha ng search warrant ang PNP sa tanggapan ni Judge Romana Lindayag del Rosario ng RTC Trans 287 para mapasok ang bayan ng suspect. Kagabi ay namatanggap ang naturang search warrant
ay pinasok ng persa ng PMRU at ng search warrant unit para pasukin ang bayan ng suspect kung saan ay nakuha kay Angel ay isang stainless na 13 kalibre ng baril pero wala itong rehistro. Sasampay ngayon ang kaso paglabag si Barmeda ng kaso paglabag sa Republika 10591. RH23. Edwin Duque nagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Para ho naman sa mga naghahanap na magandang location para ho sa inyong bahay, yung bang paggising ho ninyo sasalubong sa inyo paglabas nyo ng balkon malamig na hangin at magandang tanawin. Ayan hong ino-offer ho sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project ngayon sa Binangon ng Rizal. Meron ho silang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan. Meron pong balcony with 2 hanggang 3 bedrooms. 2 hanggang 3 bonggang kwarto. Tapos meron pong balcony. Kaya pagkagising ho ninyo, labas kayo ng balkon, sasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at saka magandang tanawin. Pwede nyo i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Hindi lang abot kaya, bonggang bahay. Kita naman ho ninyo ang mga amenities sa paligid po ng St. Monique Ballet. Diyan po sa Binangonan, Rizal. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ando na ba si Sherwin? May winner na si Sherwin? Wala pa? Wala pa. Sige. Dayo na ha. Habang nandun si Sherwin saradong gasolinahan. Tiger Gasoline Station daw yan sa barangay BBB. Diyan po sa Marulas sa Valenzuela City. Si Sherwin Alparo ay nag-iintay sa inyo. Diyan po sa may barangay Marulas sa Valenzuela City. Hanapin po ninyo yung saradong gasolinahan. Yung Tiger Gasoline Station. Nagsara. Ayan. Hindi na ho nabigyan ng gasolina. Maganda umaga, Pilipinas! Di paano po, papaalam na ho tayo. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Sa linggo, magkarinigan po tayo sa isa pang edisyon ng Radyo Henyo naman. Magbibigay ho tayo ng malupit na giveaway clue sa ating mahiwagang tunog. 2x2, susunod na sa ilang saglit. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Charles Darwin. Ang sabi ni Charles Darwin, a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Sabihin lang daw po nito, wag nating aksayin ang oras natin sa mga walang katuturang bagay. Kinakailangan lagi tayong maging productive. Ayan ha. Naku, nakalimutan ko na naman yung follow-up natin dun ho sa ambulansya ni Franz Pumaren. Anyway, sige, sa Lunes, kung ano yung ginawa nitong ni Congressman dun po sa ambulansyang ano yung kanyang sulat kay Barangay Kapitan. 1 minuto na lamang, ACS na umaga.